5:56 po ng umaga. Good morning po. Isang magandang mapagpala, mapagbiyaya at magayos po na umaga sa bawat isa. Dito po sa Maricaban Sports Center ay mayroon pa rin ilan-ilan na naglalaro. So, biro mo yan, no? Parang 24 hours po, no? Gabi mayroon, hanggang ngayon po ngayong konti na lang. So, ito po ay matatagpuan dito sa Aurora Boulevard, Pasay City. Ito ang papunta ng airport. Ito naman papuntang Ilsa. So, ito po ang Maricaban. O, sa taas ay mayroong flyover siya. Ang ano pala, hindi pa rin na off ang ilaw. Mga kaibigan, balikan po natin muli ang sinabi ng ating salmistas dito sa mga awit 34:11 na nagsasabi, mga kaibigan, hali kayo at tuturuan ko po kayo kasi Yahweh ay dapat sundin at igalang. No? So, dito mga kapatid, pag ating i-analyze po, ang ating God Almighty, bago niya tayo lalaro, ginawa niya po muna lahat ang ating kailangan. So, very kind po ang ating God Almighty. Pero mo ginawa na lahat ng bagay na kailangan natin para tayo ay may magamit, no? Ating pagkain. Tapos, ano siya, no? So, halimbawa yung niyog, halimbawa, no? Yung niyog. So, ano siya, no? Pag tingnan mo, mayroon siyang tubig sa loob. Kasi mataas yung niyog, no? Kung malaglag man siya, makapalukan ng balat. Hindi basta-basta ano siya. So, tapos, tutubo, no? Ibig sabihin na dadami, no? So, ibig sabihin na napakaganda ang design na ating pain. Na yung niyog po na yan dahil pinaparami ang sarili, no? So, pero malaglag ang niyog. Pumunta naman siya sa tubig, matapon sa tubig, lulutang. Tapos kung saan siya mag-stop, doon siya tutubo, no? So, napakaganda ang design ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan ko talaga na ating sundin at ilalang ating Panginoon. Ito naman po ay advantage para sa atin pag ating gagawin. So, yan, no? So, tapos yung tingnan natin ang kalabasa. Ang kalabasa ay parang kasinlaki rin po ng niyog, no? So, balit yung sa panahon ni Madam Imelda, galing sa Israel, napakalaki ang kalabasa. Napakalaki ang kalabasa. Kaya siya ay gumagapang sa lupa dahil maaring ito ang dahilan, mga kapatid, narinig ko rin sa ibang mga nagsasabi, no? Na pag ang kalabasa kasi pag mataas, pag malaglag siya, basag. Kasi hindi tulad ng niyog kahit na napakataas, pag malaglag hindi mababasag. Pero ang kalabasa, nababasag, kaya gumagapang siya, no? So, biro mo yan, no? Yung design ng ating Panginoon sa mga nilalang niya ay perfect talaga, no? So, perfect na perfect. Kaya napakahalaga, magkaibigan, na ating sundin at igalang ang ating Panginoon, no? Sabi po ng ating salmista sa Psalms 34:11, hali kayo magkaibigan at tuturuan kayo na si Yahweh ay dapat sundin at igalang, no? So, di ba napakaganda pag yan po ang ating gagawin, no? Na wala tayong ibang sasambahin, wala tayong ibang itataas dahil ang kapurihan at kalwalatian para lamang sa Kanya. Glory and honor is only for God, no? Glory and honor, kapurihan at kalwalatian. Dungog kag ang himaya. Pag sa Ilonggo naman, sa Ilonggo, dungog kag himaya, dungog kapurihan at kalwalatian, himaya, kalwalatian, glory and honor, dungog kag himaya. So, sa Ilonggo, no? Dungog kag himaya. Na naalala ko po si
isa sa mga general, no? Sabi niya, yung nasa bundok sila, ang ginagawa po niya ay ganito, no? Magturo po siya sa yung mga kwan, puntahan nila yung mga mountain people, nawawala. Tapos tingala sila, doon na daw po pala sa taas ng tao. Tapos ang ginagawa ni General, sabi niya, lahat kayo, ha? Kukuha kayo ng isang dahon. Tapos maya-maya, nagkuha na naman yung mga bata, no? Nag-dive na naman papunta sa ilog, no? Tapos yung pag-ahon, sabi ni General, ano ang tawag nito sa inyo, no? So kasi, sila ay 7. So, inaano ni General na isang squad. Sila ay 7, no? So ngayon, yung 7 na yon, may kanya-kanyang dala na may kanya-kanya pong dalang dahon, no? Tapos sabi niya, dito sa inyo, ano ang tawag sa dahon na ito? Sabi ng bata, ganito. Yung sayo, no? Hanggang 7. Tapos, sabi po niya, so, yan ay tawag sa inyo. Ngayon, iano natin sa English, no? Di ba, santol. Sa English, ang santol din, no? Guyabano ang babana, no? Tapos, sa Tagalog, no? So, within that day, may learnings na po mga bata. So, alam ba, mga 7 klase ng dahon sa kanilang native, sa kanilang mother tongue. Tapos sa kanilang sa Tagalog at saka sa English, no? So ibig sabihin na napakaganda. So ganun po makibigan, alalahanin natin ang sinasabi ng salmista sa 34:11. Ali kayo makaibigan at tuturuan ko kayo na si Yahweh ay dapat sundin at igalan. Isang mapagpala, mapagbiyaya at magandang po na maga sa bawat isa. God bless us all.